Today is February 9 and 4 days na akong late sa menstruation ko. Kasi dapat nung 6 meron na dapat ako. Then according kay Flo, 2 days late since dapat pwedeng ma-delay until 8. Nung 7, nag-take ako ng pregnancy test. Nasa last video ko yun. A while ago, pinakita ko, diba? Negative siya. Ngayon, nag-take lang ulit ako kasi sabi ni Flo, sabi niya, it's time for a pregnancy test. So, kaka-take ko lang. I don't know kung kalalabasan. Pero, 4 days na akong hindi nare-regla sa expected ko. It's still a negative. So, I guess I'm not pregnant. Siguro talagang delay lang yung aking menstruation. Baka palayag because sa stress or sa weight change. Yan. Good morning! Today is April 10 at may lakad kami dahil today is our first prenatal check-up dahil after trying for 6 months kami ay naging successful na sa pagta-try. So, hindi pa namin to na-announce, most likely, kapag na-upload na yung video na to, na-announce na namin siya. Pero, ayan, kita ba? I don't know if kita siya. But finally, we are, ito kakatake ko lang today. Ayan. We are pregnant. Nalaman ko lang siya nung last week ng Thursday. So, delayed na ako nun. 14 days delayed na ako nun. Then, nag-try ako mag-PT just to check. Kasi yung mga previous PT ko nun, nung week na yon is talagang negative yung kinalalabasan. So, medyo hindi na ako umasa nun. Tapos, nabasa ko dun kay Flo na sometimes may late na nare-recognize yung PT na HCG. So, subukan lang daw ulit after 14 days. Kaya trinay ko siya after 14 days. Tapos, ayun, nagkaroon ako ng, light na double line. Ang dami kong pregnancy test na ginawa. Kasi nga, hindi ako makapaniwala nung una ko siyang nasubukan. Tingnan mo itong box na to. Puro mga PTs ko to. Kaya sobra-sobra talaga ang dami kong PT ginawa. Ayan o. Super light niya nung umpisa. Tapos yun, nung nabanggit, nung nasabi ko kay Doc, nung pinorward ko kay Doc, sabi niya baka daw late fertilization lang ako. But, yung una ko talagang pregnancy test noon, very light na parang di mo siya halos makita. Kaya parang di ka makakapaniwala na meron siya. Ayan siya, oh. Ito yung una. Ayan. Hindi ko alam if kita siya. Pero, yan yung una kong PT. Tapos, trinay ko din siya gamit itong pink check na to. Hindi din siya kita. Halos wala siya. Kaya parang medyo duda ako na talagang buntis na ako noon.
Tapos, pero ano ulit ako, everyday try ako noon. Pero sabi ni Doc, every other day. Pero kasi nga, di naman mapakali na baka mamaya baka walang bata talaga sa tiyan ko. So, nag-try ulit ako. Ito yung next kong kuha nun. Ayan. I don't know if nakikita nyo siya. Pero, ayan siya, yung parang medyo may light line. Ayan. Tapos, nag-try ulit ako, nag-try hanggang sa nakailan ako, ito pa, ayan. Ayan. Ang dami kong trinay, ayan, pang tatlong yan. As nung nag-try ulit ako, nagpabili ako ng PT kay Elec, kasi nasa Laguna si Jerome nun. Ayan, ito yung next kong PT. I don't know if pansin siya. Pero may light line na rin siyang nagpakita the next day. Kasi una kong kuha nito, wala siyang double line. As nung nag-try ulit ako the next day, ayan, meron na siyang konti. And then, nag-try din ako ng clear blue. Ito yung clear blue, di ba? Mas reliable siya, di ba? Kasi magandang brand na siya ng PT. Ayan, medyo may light din siya. So, nung nagbasa ako, sabi parang, you need to try check lagi ng PT, kailangan mag-dark siya ng mag-dark para masabing okay or good yung pregnancy mo. Then nung nalaman nila mama, kasi siguro mother's instinct, nagtanong si mama out of the blue kung buntis na ako. Syempre, di ko naman na may itago, di ba? So, sinabi ko na nag-text ako, nag-try ako ng PT and nag-positive ako pero light line. O sabi niya, try mo, meron akong PT dito. So, ito naman yung pinatry niya sa akin. Ayan. So, double line again. And then, after nun, mga ilang, every other day na ako. Ayun, trinay ko naman to. So, mas nagiging prominent yung line. Tapos, nung last Saturday, nag-try ako nung digital na. Kasi naubos yung digital ko, kakatry nung mga previous, di ba, na negative. So, nabumili ulit ako ng digital. Inantay ko lang siyang ma-deliver. Tapos, nung na-deliver siya nung Sabado last week, nag-try ako kasi ito masasabihin talaga niya pregnant or not pregnant. So, ayan siya. Nabi talaga niyang pregnant. Ito yung sinend ko sa OB ko ulit para sabihin nag-try ako tapos nakita nga niya na pregnant. Kaya sabi niya, that's good, very good, sabi niya. Then today, check up namin. So, nag-try din lang ako. Tinry ko ulit yung clear blue na hindi digital. Ito yung kinalabasan niya today. So, ayan siya. Dark na talaga yung line niya. So, definitely, we are pregnant. So, ito yung first, namin, para makita kung ilang weeks na ako. Pero sabi ni Flo, si Flo kasi yung best friend ko ngayon, 8 weeks na. Kasi, ang counting nila is from the last day of your period, yun yung gestation period mo. So, February 12 ako. It's a Valentine's baby. So, Feb 12. So, kung bibilangin doon, parang 8 weeks na. So, ngayon ko talaga malalaman if talagang ilang weeks na yung baby. So, dadalhin ko lang to. Kasi, in case na tanongin ni Doc, at saka, we'll try na pagbalik mag-shoot para sa announcement namin. Kasi ngayon naman namin if okay. So, talagang hopefully okay yung ultrasound, okay si baby, normal yung paglaki niya, normal kung saan siya nakalagay. Diba? Kasi kakapanood ko ng mga YouTube videos na natatakot tuloy ako na baka mamaya ectopic, ganun. Kasi minsan masakit yung puson ko. Parang heavy, parang heavy yung feeling niya. Ayan. Waiting. Medyo napaaga kami today. May isang oras pang pag-aantay. OB ang gagawa. OB sonologist. Okay. Wag lang sa A sonologist. Sabi niyo OB sonologist. Papatives kami. To check if the baby is inside. Praying. Bahay na kami. Galing lang kami sa hospital. And so far, yung first
TVS, yung first transvaginal scan na ginawa is wala pang nakikitang baby. Though positive yung pregnancy test ko, pero wala pang gestational sac na nakikita doon sa loob ng uterus ko. Wala din naman nakikita outside my uterus, so na-rule out naman yung ectopic pregnancy. Ang isang pinakatinitingnan nila kasi nakita naman na kumapal na din naman yung lining ng uterus ko, which is sabi ni doc, nangyayari siya kapag buntis ka kasi nagpre-prepare yung uterus mo para dun sa pregnancy. So, makapal naman daw yung uterus ko. So, it's either, nakikita na lang reason is baka masyado pa kaming maaga na nagpa-TBS. Kasi sa kwenta nila based lang sa last period ko, 8 weeks na ako. Pero siguro, ewan ko kung dahil ba sa irregular yung menstruation, kaya parang hindi sakto doon kasi March 27, nag-pregnancy test ako, negative pa din naman yun. Nitong April 3 lang ako nagkaroon ng positive na pregnancy test. And April 10 ngayon na nagpa-check up kami. So, kaya sabi ni Doc, we will wait 10 days para tingnan kung by that time is at least makita na yung gestational sac. Or siguro kahit yung fluid, amniotic fluid ba yun? Basta at least makita ng sign na merong baby. But dumating din, pagka uwi namin ng bahay, dumating din yung in-order ko na AccuFast na pregnancy test, na HCG test. Makikita kung gaano ka na, kung ilang weeks ka na ba talaga. So, medyo ang hirap niyang tingnan kasi parang merong line din yung 4, pero sobrang light. Ayan siya. Awan ko kung nakikita siya. Pero napicturean ko na to at sinend ko rin to kay Doc. Ayan. I don't know if nakikita nyo siya. So, kung meron nga yung T4, ibig sabihin, for more than 4 weeks possible na akong pregnant. Or, it's either greater than or equal to 1,000 yung HCG concentration ko. And nung nag-search ako, kailangan more than 1,500 and above yung HCG concentration mo para makita yung gestational sac or maging visible sa transvaginal sa scan yung gestational sac mo. So, sa ngayon, we're just waiting and in-advise ako ng doctor na mag-complete bed rest. Like, if possible, iwasan ko daw muna yung kakatayo, kung sakali, upo lang and higa. Kasi, nakakaramdam nga ako ng heaviness dito sa babang part ng tiyan ko, yung parang akala mo rereglahin ka. So, it's either daw ectopic yon or possible of miscarriage. So, masyadong mahina yung kapit ng baby. So, sa case ko naman, ewan ko, na-rule out naman ata nila yung ectopic. Sabi naman ni Doc, kasi wala naman daw nakita na nasa labas yung mattress. Ano ba yun? Tama ba? Nasa labas. So, possible, sabi niya, na baka yung embryo is nagka-travel pa, papuntang uterus. So, usually daw, it takes 1 week. Kaya, 10 days yung suggestion sa amin ni Doc na gawin ko, na i-wait namin bago ulit kami magpa-transvaginal. Pero talagang so far, sa lahat ng yung mga PT ko, naka-positive talaga siya. So, sa ngayon, we're just praying and hoping na by that time na magpa-TVS kami is kita na si baby. Meron ng baby. Siguro naman, no? Siguro naman. Pero yon. Nagpapatay na nga ako ng ano siya. So, talagang we're just waiting game na naman. Nakakapraning lang kasi meron akong mga napanood na YouTube video na well, parang ganun din. Negative yung TBS niya para nakitang baby. Tapos nag-antay din sila. Tapos nung next nakita na TBS nila, may nakita ng baby. So, pwede daw ganun. Kaya, hirap. Sabi nga ni Mama, may ganyan pala.
Kasi sa panahon nila, pag buntis ka, yun na yun. Di ba? Pero parang ngayon sabi niya, may ganyan-ganyan pala na parang possible na hindi pa nakikita sa scan. Kaya, I just pray na meron talaga. Sa tingin ko naman, hindi naman siguro tayo bibigyan ng Lord ng ganitong result na positive tapos wala lang. Ay. At saka taba ako na. Talaga. Baka tumaba na talaga ako. Pero yun. Pero whatever is the result, whether good or bad, diba? We'll accept it. Niyak lang ako dun sa na nagpa TBS kami kasi syempre yung unang balita na parang wala pa ang baby tapos wala pa namang explanation sa doc. Syempre, naunahan ka ng overthinking. Na naisip ko na walang baby. So, baka dahil nauna yung mga bad thoughts na baka masama yung ibig sabihin. Pero nung na-explain naman ni doc, medyo parang okay, nagkaroon lang ako ng hope. Kaya tingnan natin, tagal ng 10 days antay. Mangyayari pa yung La Union muna. Bago ulit. So, pag after pa ng Holy Week ulit, na makakita, siguro naman, regalo na ni Lord yun. Yun na lang, Lord. Ay, anyway, magpapahinga na muna ako. I'll just update you again on April 21. Today is April 15, and I was advised to complete bed rest again. Like, ngayon, wala nang upo, wala nang tayo. Just talagang nakahiga lang ako. Because I had a spotting today. Kanina ko lang napansin na yung undies ko is may konti siyang light brown na blood. So, I immediately texted my doc kasi may OB para i-inform siya. And since siguro may experience ako nabanggit sa kanya na may nararamdaman akong heaviness on sa tiyan ko, kaya in-advise niya na mag-complete bed rest ako ngayon. Like, wala akong ibang gagawin kundi humiga lang, sabi niya. Even no physical activity, no travel. So, yung iba naman namin naiisip dito sa bahay nila ate is implantation siya. Kasi nga, ang hirap alamin kapag irregular ka, ang hirap alamin kung kailan talaga yung weeks mo. And yung TVS ko is on April 21 pa. So, kung like, nagkaroon ako nabuntis ako ng March 20, ovulation ko ng March 20 to 23, tapos nagkaroon ng implantation, baka ngayon pa lang daw nagkakaroon ng implantation or, malaki sa uterus mo yung baby. So, I hope na ganun lang. Kasi sabi ni Doc, another scenario is threatened miscarriage. So, yun daw yung tawag sa if magtutuloy o hindi magtutuloy siguro yung pregnancy. Kaya ngayon talagang complete bed rest. Ang tanging ginawa ko lang naman today is nag-washing ako ng undies ko. Tapos, tapos bumaba ako kumain. Nagluto ng pancit canton. Yun lang. Pero bigla nga, nung umihi ako, nakita ko sa undies ko. Hindi ko naman expect. But, that's the update for today. And by next week, Monday, it's our TVS. And by that time, hopefully, makita na nila si baby. Our driver for today. Naman na kami ngayon. Lapit na kami sa hospital. Our ultrasound ulit to check if okay na andyan si baby. As I've mentioned, if tama yung count namin for weeks, 6 weeks pa lang ako. Nung last na nagpa-TVS kami, 4 weeks pa lang ata ako nun. So, ngayon yung 6 weeks. So, dapat talagang makita na si baby sa ultrasound ngayon. So, tingnan natin. The baby has just arrived. Ayan. Done na yung aming ultrasound. And happy na kami ngayon na uuwi. Kasi may nakita ng baby. Ayan siya. 5 weeks and 6 days.
Finally, ayan yung embryo, yung may sukat. Inantay na lang namin yung hard copy, kaya magla-lunch muna kami ni Jerome. Speechless ako. Dito na si Lebron. Libro. Pero yun, sa wakas meron na. Officially daddy na ako. It's really, really official. Tapos nagpagawa din ako nung pang-announcement, baby announcement. Dumating na siya sa bahay. Mag-picture na lang kami ni Jerome para maging official namin i-announce for those who are waiting. Waiting. Pero meron naman mga nakakaalam. Few people na nakakaalam. Pero yan, nagpagawa ako ng onesie for the baby. Yung nakalagay niya, I sought the Lord and He heard and He answered. Kasi within 6 months, sinagot ni Lord yung prayers na. At meron na kaming parating na baby. Sobra yung alam mo yung relief ko nung sinabi nung doktor na ay meron na. Yung pala kasi una niya sabi pagpasok niya kasi wala yung TV. Yung TV na pwede mong tingnan naka-off, wala siyang signal. So hindi mo makikita kung ano yung nakikita ng doktor. Tapos pagpasok niya nung ultrasound. Ayun, sabi niya, ay meron na, para akong nakahinga ng maluwag. Ako hindi, kinakabahan ako dun. Kinakabahan ako dun sa labas eh. Kasi hindi ako tinawag. Kasi nung una namin, hindi rin ako tinawag. Tapos paglabas niya nung una, medyo malungkot na. Tapos ayun nga kasi walang masyado nakita. Tapos ganoon din nangyari kanina, hindi rin ako tinawag. Tapos paglabas niya, gumaganto-ganto siya ng mata. Hindi ko naman napansin. Tapos parang ang lungkot, tapos kala ko galing na siya sa iyak. Tapos ayun, tinanong ko kung meron na daw. Tuwa na rin ako. Meron na, hindi lang. Sobrang daming tao kasi. Pero yun, tapos nung sabi ni Doc, ayan, meron na. Sabi niya, yan, nakita ko na yung gestational sac, yung yolk sac. Sabi niya, yung embryo na lang. Siyempre, medyo kinabahan na naman ako kasi baka mamaya walang embryo, ganyan-ganyan. Nung ginaganon niya yun. Tapos nung matagal kasi yung consulting doctor pa dumating kasi marami din nagpa-ultrasound. Pinakita na lang muna niya sa akin, explain niya. Tapos yung pinakita niya, sabi niya, nakita mo mami na nag-flicker-flicker. Sabi niya, yan yung baby, yan yung embryo, heartbeat niya yan. Kaya nung nag-consultation din, love, nagulat din yung nagulat. Pero yung doctor, na consulting doctor, yung parang mag-a-agree na may nakikita talaga. Na ano din siya na may heartbeat na. Sabi niya, usually, yung iba wala pang hindi pa talaga maririnig, makikita yung heartbeat. Yeah, pero yung good, sabi niya kasi meron na nasa 97 to 110 yung heartbeat ng baby. Sabi niya, yan, meron na talaga. So, yan. Bali natin na lang namin si Doc Mirna. Sinabi na namin sa OB namin na tapos na kami sa TPS. Mag-picture kami mamaya ni Lynn. So, dumating na rin kasi yung onesie. So, mag-picture na lang kami later for our baby announcement.